Gusto mo bang maging tunay na lalaki? Gusto mo bang maging pinuno ng pamilya nila? Makinig ka sa akin ng mabuti. Habang yung ibang lalaki tol, takot sa tatay ng girlfriend nila, ang totoong lalaki, ginagawa niyang stepson yung tatay ng girlfriend niya. Kasi ito yung isipin mo tol bakit mo kailangang suyuin yung jowa mo o yung girlfriend mong nagtatampo kung pwede mo namang asawain yung gumawa sa kanya? Efficient business move, di ba? Sa bidyong to, bibigyan ko kayo ng 10 tips paano mo gagawing baby yung gumawa ng girlfriend mo. Tapos, sa huli, tatawagin kang daddy ng girlfriend mo. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Paghawak ko na ang mikropono lagot. Bawat bobong tanong may pilosopong sagot. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Number 1, the eye contact dominance. Pagpasok mo sa bahay nila tol, wag na wag mong titignan yung jowa mo. Wag na wag mong titignan yung girlfriend mo. Pogi nang ina, copycat lang yan. Xerox copy lang yan. Yung gawin mo, tignan mo agad yung nanay niya. Tapos alam mo yun, feeling mo, gawin mo yung sarili mong parang ikaw yung manager ng isang malaking kumpanya. Tapos ngayon, ini-evaluate mo yung performance ng nanay niya dun sa kusina. Pag lumapit yung tatay niya tol para makipag-handshake, i-handshake mo, huwag kang maging bastos, diba? I-handshake mo. Pero wag na wag mong bibitawan yan. Huwag kang bibitaw. Hayaan mo siya yung bumitaw at umiwas yung mata. Alam mo yun, ipakita mo sa kanyang ikaw yung bagong head, kumbaga, yung bagong pinuno ng bahay. Pugi nang ina, ipakita mo parang ikaw na si Thomas Shelby. Tapos siya lang si Doraemon. Kumbaga, ikaw si Zorro, tol. Tapos siya, si Chopper. Pangalawa, the backhanded way. Wag na wag mong sasabihin, ang ganda nyo po. Tanginang yan, gas-gas na yan, tol. Kung gusto mo ng kakaiba, sabihin mo sa kanya, alam nyo po, ngayon alam ko na kung bakit ang ganda-ganda ng anak nyo. Pero iba pa rin yung ganda ng original kaysa sa Xerox copy. Hindi ba? Pukinangina, boom, panis. Inangat mo yung nanay, nilaglag mo yung girlfriend mo, tinunaw mo yung ego ng tatay niya, pukinangina, triple kill tol. Saan ka pa? Pangatlo, the useless repairman. Alam nyo kasi mga tol, yung mga tatay ngayon, yung alam lang nila ngayon, putangina mag-remote, manood ng PBA, putangina uminom. Kung sira yung gripo, di ba? Tapos wala sila, pundido yung ilaw nila, ganyan. Wala, hindi nila kaya, hindi nila inaayos agad. Huwag mong antayin yung tatay niyang ayusin. Pukinangina, pumunta ka, mag-topless ka, magsando ka, puta. Pakita mo sa kanya. Basain mo yung katawan mo pa habang gumagawa ka ng kuryente para makita niya kung gaano ka katapang. Di ba? Pukinangina, hindi ka hindi ka takot mamatay, kumbaga. Ipakita mo sa nanay niya yung pandesal na yung tatay niya ngayon, yung meron lang mamon. Pukinangina, di ba? Ipakita mo ganyan. Habang yung tatay niya, kahit limang hakbang ng hagdan, putang ina, hingal na ikaw, puta, nasa prime ka, diba? Ipakita mo yan, tol. Siya, 3310, ikaw, putang ina, iPhone 18 Pro Max ka, diba? Nasa prime ka eh. Yung tatay, wala na, putang ina, laos na, diba? Huwag lang puro muscles din yung ipakita mo. Putang ina, mag-pull up ka habang dinodrawing mo yung mukha ni Jose Rizal para pukinang ina, sabi niya, kaya niyang mag-pull up nang hindi humahawak sa bar. Ang galing. Sabi niya, putang ina, diba? Mindset ba? Pang-apat, financial hostage taking. Ito yung gawin mo tol Kapag nag-inuman kayo ng tatay niya, pukinang ina, abutan mo ng 30 mil tol. Tito, pambili nyo po ng maintenance nyo. Mukhang kailangan nyo na po kamong ganon. Iparamdam mo dun sa tatay niya na scholar mo na siya. Ikaw na yung nagsusustenso sa tatay. Diba? Hindi na yung tatay yung nagsusustenso sa pamilya. Ikaw na mismo yung nagsusustenso sa taga-sustenso. Diba? Pukinang ina. Kasi alam mo tol, mapapaisip yung nanay niya Tanginang yan. Sasabihin ng nanay niya, bakit ako magtitiis sa pensyonado? Kung pukinang ina may CEO dito sa bahay ko. Money talks bro. Loser walks. Pang-lima, gaslighting masterclass. Simulan mong itanong dun sa nanay niya. Sabihin mo, tita, bakit pagod na pagod kayo? Bakit parang hindi po kayo naaalagaan? Tapos tingin ka dun sa tatay niya. Kahit alam mo yun, kahit nakahiga lang yung tatay niya nanonood ng TV na nagre-relax kasi pagod na pagod sa trabaho, ganyan, kasi wala nang oras sa misis niya, di ba? Kahit wala siyang ginagawang masama, tignan mo siya ng masama na parang siya yung may kasalanan talaga kung bakit pagod na pagod yung misis niya.
Sabi nga nila, be the hero she didn't ask but definitely needs. Ang 6, kinabukasan. Habang kumakain kayo dun sa lamesa nila, sabihin mo, tita, pangarap ko po talagang magkaroon ng bahay na ganito eh. Pero gusto ko, ako yung nakaupo dun sa dulo ng lamesa. Padre de pamilya. Tapos pag sinabi mo yon tol, kailangan putangin na marinig ng tatay niya. Pero wag kang kukurap. Wag kang kukurap. Kahit gago-gago tayo, wag kang kukurap. Alam mo tol, yung dominasyon, hindi yan hinihingi. Kinukuha yan. Pang-7, dress like the owner. The motherfucking owner of the big fucking ship. Ito pag pumupunta ka dun sa bahay nila wag kang magsusuot ng mga ganito kagaya ng suot ko ngayon. Wag kang magsusuot ng mga ganito. O kaya yung mga damit na butas-butas, ganyan. O kaya yung naka-jaforms lang na parang putang ina. Parang batang paslit lang na, alam mo, bumibisita lang talaga sa jowa. No, man. Kailangan, putang ina, mag-suit ka, tol. Mag-suit ka. Ipakita mo yung suit mo sa tatay niya. Ipakita mong mas mahal pa yung suit mo kesa dun sa down payment ng bahay nila. Tapos pag tinanong ka, alam mo yun, pag tinanong ka ng tatay niya, o kaya tinanong ka ng nanay pala, bakit ka nakapormal lagi, iho? Sabihin mo sa kanya, kasi po, lagi po akong handa sa kasal o kung may ilibing, tapos biglang tignan mo yung tatay niya. Pag binanggit mo yung kung may ililibing, tignan mo yung tatay niya. Tol, putang ina. Alam mo yung tatay niya, putang ina. Number 8, emotional intelligence. Kailangan meron ka nito. Pakinggan mo lahat ng reklamo ng nanay niya, especially kung tungkol dun sa asawa, sa tatay ng jowa mo, sa tatay ng girlfriend mo. Kapag sinabi niya, ang dumi-dumi talaga ng tatay niyo, sabi niya ganon. Sabihin mo, kaya nga po ako andito, tita, para maglinis ng kalat. It's dark, but it's effective. Diba? Ikaw yung Mr. Clean. Ikaw yung tagalinis sa mga wasak na relasyon. Number 9, upgrade. Hindi lang basta upgrade, kundi kung tanginang yan, ibila mo yung nanay niya ng panibagong cellphone, iPhone 17 Pro Max. O kahit sabihin na natin, sa sobrang yaman mo nga, pukin ang ina magpagawa ka ng iPhone 25 Pro Max agad para lang dun sa nanay niya. Tapos yung tatay niya tol, bigyan mo 3310. Tapos sabihin mo, tito, para di po kayo malito sa pagpipindot at hindi na touchscreen para mas madali lang gamitin. Tapos, gawin nyo ngayon, mag-TikTok kayo ng nanay niya, di ba? Mag-TikTok kayong ganon habang yung tatay niya naglalaro pa rin ng Snake dun sa 3310. Di ba? Putang ina. Ang wise ko talaga. At panghuli, the takeover. Kapag kuhang-kuha mo na yung loob ng nanay ng girlfriend mo, tol, eto na yung huling step. Pukin ng ina, the replacement. Pag dumating ka na sa point na yon, tapos kakain kayo ng dinner, di ba? Ng panggabi. Umupo ka dun sa paboritong upuan ng tatay niya. Tapos pag sinabi ng tatay niya, "Hoy, upuan ko yan sabihin mo sa kanya, "Noon yun, ngayon hindi na. Dun na po kayo sa labas kakain parang aso." Tangin na magpakalalaki ka, tol, di ba? O di ba, pukinang ina, magiging tatay ka na ng girlfriend mo. Tatawagin ka niyang daddy. At kung magawa mo man to, putang ina, congrats, tol. Isa ka ng ganap na gago. Pero at least, ikaw yung gagong may bagong asawa, tapos yung anak mo, girlfriend mo. Diba? Tapos ito pa yung hirit, tol. Pag hindi ka pinagbigyan ng girlfriend mo, pukin ang ina, sabihin mo, isusumbong kita sa mama mo. Sabihin mo, papapalo kita sa mama mo. Sabihin mo gano'n. Magpakalalaki ka. Maging delikado kang nilalang. Magpakagago ka. Diba? Kung talagang gusto mong malaman kung paano talaga agawin yung nanay ng girlfriend mo sa tatay niya, may course ako dyan. Gumawa ako ng course. Tapos, kung gusto nyo na talagang pag-aralan yan, nandun sa link sa baba. Kung talagang gusto nyo. Kung talagang gusto nyo, Pero kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Putang ina, pero ayaw mo bang ma-experience yung manufacturer ng produktong tinitikman mo ngayon? Di ba? At yun lang sa video. Yung ako nga Plasidensyo at ito yung Denial Den JTV. Babush!